Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang Aralin 8 at ito ay ang mga tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon gamit ang wika. Ang wikang Filipino ay may mahalagang gampanin sa pagpapahayag ng mga damdamin, kaalaman, mithiin at layunin ng mga Pilipino. Ito ang susi upang magkaunawaan ang bawat isa at susi rin sa pagtamo ng mga layuning pambansa. Dumako na tayo sa unang bahagi ng ating talakayan. Ito ang pasilitang pag-uulat. Ano nga ba ito? Isang gawaing sumasaklaw sa pagtalakay ng isang tiyak na paksa sa maliliit o malalaking pangkat na karaniwang natatapos sa loob lamang ng 15 hanggang 20 minuto. Layunin nito na maipakita ang pagkakaiba-iba ng kahusayan ng bawat tagapagsalita na nakatuon sa kaalaman ng paksa, sa kasanayan at sa pamamaraan ng pagtalakay. Ang isang magandang halimbawa ng pasalitang pag-uulat ay ang pagre-report ng isang estudyante sa harapan ng kanyang mga kaklase. Dito ay natatalakay niya ang isang mahalagang paksa at nakakapagbigay siya ng impormasyon sa lahat ng mga nakikinig sa kanya. Matagumpay ang tagapagsalita kung ang atensyon ng mga nakikinig ay kanyang nakukuha. Gayun din, matagumpay ang mga nakikinig kung ang mga impormasyon na inilahad ng tagapagsalita ay kanilang nauunawaan. Sinasabi dito na dapat ang tagapakinig at tagapagsalita ay parehong nagbebenepisyo sa isa't isa. Mahalagang nauunawaan ng mga tagapakinig ng lahat ng mga impormasyon na nais iparating ng tagapagsalita. Gayon din, ang tagapagsalita ay dapat niya ring tiyakin na nauunawaan ng mga tagapakinig ang lahat ng nais niyang iparating. Dapat tandaan na sa pagsasagawa ng pasalitang pag-uulat, ang tagapagsalita ay dapat maalam sa paksang kanyang tatalakayin. Kailangang handa ang tagapagsalita sa alinmang tanong na maaaring ipukol sa kanya pagkatapos ng pag-uulat. Bilang isang tagapagsalita, marapat lamang na bago ka tumindig sa harapan ng maraming tao at bigyan ng impormasyon ang bawat isa, ay dapat ay alam mo sa sarili mo ang lahat ng iyong mga sinasabi upang sa gayon ay magkaroon ka ng kredibilidad. Gayon din, inaasahan na sa pagtatapos ng pag-uulat ay mayroong magpupukol sa iyo ng mga tanong. Kaya't dapat ay alam mo kung ano ang iyong mga sinasabi na sa gayon ay maayos mong masagot ang lahat ng kanilang mga katanungan at tumpak sa hinihingi ng kanilang pag-unawa. Dumako na tayo sa forum o ang pangkatang pagpupulong. Ang pagtitipon ng isang pangkat na may pagkakatulad na katangiang sosyal, edukasyonal at maging kultural at may layunin magplano at magkausap-usap hinggil sa isang mahalagang paksa na karaniwan sa bawat isa. Ang forum daw ay ang pagtitipon ng isang pangkat na may magkakatulad na katangiang sosyal, edukasyonal at maging kultural. So ang isang halimbawa dito ay ang pagtitipon ng mga estudyante upang pag-usapan ang gagawin nilang proyekto. Dito ay pinapakita ang pagkakatulad ng kanilang educational background upang tunguhin ang isang paksa na karaniwan sa bawat isa at yun ay ang pagsusumite ng mga idea nila sa gagawin nilang proyekto. Mayroon tayong dalawang panlahat na uri ng forum. Una ay ang pampubliko o public at di publiko o eksklusibo o ang non-public. Pampubliko, ang pagtitipon na walang eksklusyon na maaaring maisagawa sa isang lugar na karaniwang para sa lahat. Ang lugar na ito ay maaaring sa isang bahagi ng daan, parke o maging sa maliliit na kalye. Maaaring ang sangkot dito ay maramihan ay maaaring din isang partikular na bilang lamang ng isang pangkat. Ang public forum ay naisasagawa sa walang tiyak o napag-usapang lugar. Maaari itong maisagawa sa isang bahagi ng daan, parke o maging sa maliliit na kalye. Sinasabi dito na maaaring ang maging sangkot sa pagpupulong na ito ay maramihan. Ibig sabihin ay hindi limitado ang sino mang pwedeng dumalo sa pulong na ito o pwede naman na isang partikular na bilang lamang ng isang pangkat. Di publiko o eksklusibo, non-public. Mga pagpupulong sa isang pangkat na maaaring limitado lamang sa mga miyembro ng isang organisasyon o samahan. Ang mga halimbawang maituturing na di publikong forum ay iyong mga isinasagawa sa mga itinilagang lugar tulad ng sa mga presinto, paaralang publiko, kampo ng mga military, pribadong opisina at iba pa.
Ang mga usapin sa mga di-publikong forum ay limitado. Kung sa pampublikong forum ay walang tiyak o napag-usapang lugar na pagsasagawaan ng pulong, dito naman sa di-publiko o eksklusibo ay mayroon ng nakatalagang lugar na pagsasagawaan ng pulong. Ito ay maaaring isagawa sa mga presinto, paaralang publiko, kampo ng mga military, pribadong opisina at iba pa. Sinasabi rin dito na maaaring limitado lamang sa mga miyembro ng isang organisasyon o samahan ang maaaring dumalo sa pangpupulong na katulad ng di-publiko o eksklusibo. At ang mga usapin sa di-publikong forum ay limitado. Iba pang uri ng forum. Internet forum. Isang uri ng sistema ng computer conferencing kung saan ang mga guests, members, administrators at moderators ay pangkatang nagsasagawa ng pag-uusap o pagtalakay hinggil sa isang paksa o isang layunin at mga gawain. Ito ay karaniwang eksklusibo o di-publiko. Ngayon ay dumako na tayo sa pagtalakay sa seminar. Ano nga ba ang seminar? Isang uri ng instruksyong akademiko na karaniwang isinasagawa ng iba't ibang pribado at publikong organisasyon. Layunin nito ang pagtalakay sa mga natatangi o piling paksa ayon sa natukoy na pangangailangan ng isang pangkat. So ang seminar ay isang pagtitipon kung saan may nagtuturo o nagbabahagi ng kaalaman tungkol sa isang partikular na paksa. Karaniwan itong may mga eksperto na nagsasalita at may mga kalahok na nakikinig at nagtatanong. Dito naman tayo sa dalawang uri ng seminar. Ang una ay ayon sa pangkat na nagsasagawa, ang pangalawa naman ay ayon sa saklaw. Ang ayon sa pangkat na nagsasagawa ay mauuri sa tinatawag na tutor facilitation at student facilitation. Ang tutor facilitation ay tumutukoy sa seminar na pinamamahalaan ng eksperto na siyang namumuno sa daloy ng talakayan. At ang student facilitation naman ay tumutukoy sa seminar na pinamamahalaan ng mag-aaral. Ang ayon sa saklaw naman na seminar ay maaaring mini, major, pabansa at pandaigdig na seminar. Ang mini seminar ay sumasaklaw lamang sa mga paksang tiyak at di gaanong malawak. Hindi rin malaki ang bilang ng pagdalo sa seminar na ito, madalas sa 10 hanggang 20 lamang. Ang major seminar naman ay iyong mga isinasagawa ng isang institusyon o ng isang departamento na may higit na bilang ng pagdalo kaysa sa mini-seminar. Isa pang uri ayon sa saklaw ay ang pambansang seminar. Ito ay sinasakatuparan ng mga samahan, pangkat o organisasyon na ang pagdalo ay hindi lamang mula sa isang rehiyon, kundi pagdalo ng mga sangkot na individual mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pandaigdigang na seminar ay tumutukoy sa mga seminar na isinasakatuparan na dinadaluhan ng mga organisasyon mula sa iba't ibang dako ng daigdig. Higit na malawak ang saklaw ng seminar na ito na karaniwang global ang tumatalakay. Dito naman tayo sa 4 na elemento ng seminar. Ang una ay papel, presentasyon, talakayan at konklusyon. Dadako naman tayo sa lecture. Lecture, kasing kahulugan ng panayam. Isa itong proseso ng pagtalakay sa nangangailangan ng mga estratehiya, pamaraan at dulog na iniayon sa mga katangian ng tagapakinig. 4 na bahagi ang dapat maisa-alang-alang sa pagsasagawa ng lecture. Una ay malawak na kaalaman sa paksa. Ang tagapagsalita, gayon din ng mga tagapakinig ay nakakaunawa kung ano ang paksa at kung bakit ang paksa ay kailangan talakayin. Ikalawa ay ang kahusayan ay kasanayan sa pagsasalita. Kung ang kaalaman sa paksa ay mahalaga, higit na mahalaga ang kasanayan sa pagsasalita dahil anumang kaalaman mayroon ang tagapagsalita, kung hindi naman ito maihahatid na maayos ay wala ring halaga sa tagapakinig. Ikatlo naman ay ang kasanayan sa mamumuno. Ang mga katangian tulad ng pagkakaroon ng mahusay na pagpapasya, pagkukusa, pagtsatsaga, pagkamahikayatin at kasanayan sa pakikibagay sa mga dumalo ay ilan lamang sa dapat taglayin ng tagapamuno. Dito naman tayo sa workshop. Ang workshop ay kasing kahulugan at nanguugnay sa salitang pagsasanay o training, isang pagpupulong o pagtitipon ng mga individual na may iisa o iba-ibang katangian ngunit may isang tunguhin. Dalawa ang mahalagang layunin ng pagsasagawa ng workshop.
maglahad at makapagbagay ng mga impormasyon ukol sa piniling paksa at magsanay ng mga individual upang maisakatuparan ang isang proyekto. Ang workshop ay higit na nakatuon sa maaaring maging output pagkatapos ng pagsasanay. Ang proseso ng workshop ay ang pagkakasunod ng pagtalakay sa paksa, pagsasanay at pagbubuo ng output. Sa training, ang proseso ay maaaring makagsabay na pagtalakay ng paksa at pagbuo ng output.